Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Magandang araw po, Miss Winnie. Ako po si Verna, 22 anyos. Nakatira po ako sa San Jose City, Nueva Ecija. Matagal ko na pong gustong ibahagi sa inyo ang kwento ng buhay ko kung saan ay ibang-iba pa ang paniniwala ko sa buhay. Nag-iisang anak lang ako ng mga magulang ko. Magkaganon pa man, maaga po akong naulila sa ina, kaya nagrebelde ako. Lahat ng paraan para mainis at magalit sa akin si Papa ay ginagawa ko. May isa pong tao sa buhay ko na lagi po akong pinagtatanggol, kaya mahal na mahal ko siya. Ang sinasabi ko po ay ang lola ko, si Lola Nida. Tama o mali man ang ginagawa ko ay hindi niya ako pinababayaan. Kagaya na lang nung 11 ng Hunyo taong 2024. Nakadetain ako noon sa police station dahil sa paninira ng mga paninda sa palengke. May tinaob kasi kong lamesa sa isang pwesto na nagtitinda ng mga kakanin. Sir, baka pwede naman nating pag-usapan ito. Bata pa po ang apo ko. Kung mananatili po siya rito, baka masira ang reputasyon at kinabukasan niya. Nay, tumigil ka na nga. Dapat lang na maturuan ng leksyon ng batang yan. Wala nang pagkatandaan. Ilang beses na ba siyang na-detain dahil sa kalokohan niya? Hayaan niyo na siya. Isa pa, magdamag lang naman siyang mananatili rito eh. Bukas, makakalabas na rin siya. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Anak mo yan pero ganyan ka magsalita. Parang hindi ka niya ama. Kaya hindi kayo nagkakasundo eh. Ang lupit mo sa kanya. Nay, hindi na bata si Verna. Kung tutuusin ay kaya niya ng kumayod eh. Pero anong ginagawa niya? Panay kalokohan. Panay pagbubulak-bulang ang alam. Mas matagal pa nga po na nasa labas ang batang yan kaysa sa bahay eh. Wala nang ang trabaho, lasinggera pa at basagulera pa. Huwag mo ngang pinapahiya ang apo ko. Kanino pa ba magmamana yan? Natatawa na lang ako habang pinapanood ang pagtatalo nila Papa at Lola. Panigurado namang hindi ako magtatagal sa loob ng kulungan. Kampante ako na mananalo si Lola sa pagtatalo nila ni Papa. Kilala ko si Lola Nida eh. Lahat ay gagawin niya para sa akin. Kahit pa nga gumastos siya ng malaking pera, ay ayos lang yun sa kanya. Hindi nga ako nagkamali, sapagkat ilang minuto lang ay dumating na ang may-ari ng pwestong ginulo ko. Mas lumaki ang pagkangisi ko nang makita kong naglabas ng puting sobre si Lola Nida. Hindi ko alam kung magkano ang laman nun. Ang alam ko lang mabilis na tinanggap ng tindera ang ibinayad ng lola ko. Kaya sigurado ko na absuelto na ako sa panggugulo. Ilang sandali pa ay naglakad na ang isang pulis papalapit sa pinagkukulungan sa akin. Nang mabuksan na ang rehas, ay kaagad akong yumakap kay Lola. Lola Nida, salamat po ah. Sabi ko na hindi niyo ako matitiis eh. I love you, Lola. Ay nako, kawawa naman ang apo ko. Siguro nagugutom ka na ano. Ang mabuti pa umuwi na tayo. Ano bang gusto mong kainin? Nay, dapat pagsabihan niyo pa siya sa mga pagkakamali niya. Masyado niyo namang pinapaboran eh. Manahimik ka. Mamaya tayo mag-usap pagka-uwi. Tara na po. Parang gusto ko po ng sinigang na baka. Baka na naman. Nakalimutan mo na yata na hindi tayo mayaman, Verna. Tumigil ka nga, Emer. Kung hindi mo mapagbibigyan ng apo ko ay huwag ka nang magsalita. Verna, tara na sa bahay. Ipagluluto kita ng sinigang na baka. Mabuti na lang at may natira pang buto-buto. Halina kayo. Gustong-gusto kong humagalpak ng tawa. Kitang-kita ko kung paano nalukot ang mukha ni Papa. Paglabas namin sa police station ay sumakay kami sa isang lumang owner jeep. Si Papa ko ang nasa driver seat. Si Lola Nida ko naman sa passenger seat at ako sa likod. Habang nasa daan kami pauwi sa bahay ay panayang sermon sa akin ni Papa. Pero hindi ko siya pinapansin. Pasok sa kanang tenga, labas sa kaliwa. Alam na alam ko na naman ang mga linyahan niya eh. Kung tutuusin ay kabisado ko na. Natatawa pa nga ako eh. Wala na siyang ibang sinabi kung hindi ang tigas ng ulo ko. Pasaway ako at kung ano-ano pa. Nang mapansin ako ni Papa na natatawa, sinita na naman niya ako. Pinagtatawanan mo ba ako? Aba Verna, magtino ka nga. Hindi ka na bata. Paano na lang kapag nawala na kami ng lola mo sa buhay mo? Paano mo bubuhayin ang sarili mo kung nakaasa ka lagi sa amin? Wow,
Concerned po pala kayo sa kinabukasan ko. Huwag kang mag-alala, Papa. Hindi naman po ako maghihirap. Nag-iisang anak niyo ako eh. Nag-iisang apo rin ako ni Lola. Sigurado na po sa akin na may iwan lahat ng meron tayo ngayon. Kasama na po ang manuka ni Lola Nida. Ay, bakit ba wala kang pangarap sa buhay? Tumigil na nga kayong mag-ama. Naririndi na ako eh. Emer, may punto naman ang anak mo eh. Siya lang ang nag-iisang magmamana ng ari-arian natin. Pero hindi mo dapat na sinasagot-sagot ng pabalang-balang ang papa mo, Verna. Ano na lang ang sasabihin ng ibang tao sa pagpapalaki namin sa'yo? Pasensya na po, Lola. Nakangiti akong humingi ng tawad kay Lola. Sinamahan ko pa yun ng pagpapakyut. Kahit pa nga panay ang iling ni Papa, wala akong pakialam. Ang gusto ko lang ay maglambing kay Lola para hindi siya magalit sa akin. Simula nang mawala ang mama ko ay tanging si Lola lang ang kakampi ko. Ilang sandali pa ay nakauwi na rin kami. Kaagad na naghanda si Lola ng iluluto niya. Si Papa ko naman, binabalang kami at saka muling umalis. Ako naman ay naligo na muna. Pakiramdam ko ay nanlaladkit ako sa ilang oras na nakadetain ako. Lumipas pa ang mga oras. Nakapagluto na si Lola. Nakabalik na rin si Papa na may dalang mga prutas. Napairap na lang ako. Alam na alam kong galing ang mga yon sa kapitbahay naming biyuda. Napansin naman ni Lola ang kinilos ko. Oh, Apo, anong nangyari sa mga mata mo? Wala po. Kain na po tayo. Tamang-tama. Binigyan tayo ni Jing ng mga prutas. Aba, mukhang matamis ang mga manggang hinog na yan ah. Akin na at maghihiwa ako ng panghimagas natin. Paborito mo ang mangga, Verna, hindi ba? Opo, pero dahil po galing yan sa kabila ay ayokong tikman. Baka mamaya sira lang po yan kaya binigay o hindi maibenta. Verna, dapat nga ay magpasalamat ka na lang at mabait ang mga kapitbahay natin. Magkokomento ka pa ng ganyan? Hay nako, hayaan mo na nga siya, Emer. Ganyan talaga ang mga kabataan ngayon. Sige na, maghiwa ka na lang ng mangga para sa ating dalawa. Palihim akong napangisi. Natatawa talaga ako sa tuwing nagpapataasan ng boses si Lola Nida at Papa. At para hindi yun mahalata ay nagsimula na akong magsandok ng pagkain ko. Pagbalik ni Papa ay kumakain na ako. Wala akong pakialam kung ano pa ang mga sasabihin niya. Nang matapos na kaming kumain, nagmamadali na akong nagpaalam kay Lola Nida. Tumaas pa nga ang kilay ni Papa nang marinig ang mga sinabi ko eh. Lola Nida, lalabas po muna ako ah. Birthday po ngayon ni Glende. Plano po ng tropa na isurpresa siya. Aba, halos araw-araw na lang yata birthday ng tropa mo ah. Marami kasi akong kaibigan, hindi katulad ng iba. Bastos ka talaga ha? Hindi ka ba talaga natuto na gumamit ng po at opo sa nakatatanda sa'yo? Karapat dapat ba? Tama na! Magsisimula na naman kayo eh. Sige na, Verna. Umalis ka na kung aalis ka. Sige po, Lola Nida. Bye-bye po. I love you po. The best lola po talaga kayo. Ay nako, ikaw talaga. Inuto mo pa ako. Sige na. Lola, ubos na po kasi yung allowance ko eh. Baka pwede po muna akong humingi kahit 1,000 lang po. Nakangiti naman akong inabutan ni Lola. Kaya masaya akong umalis. Pero bago ako lumabas ng bahay ay tumingin pa ako kay Papa. Napangisi ako nang makitang nakasimangot na naman siya at halatang dismayado. Masayang masaya ako na nagpunta sa bahay ng tropa ko. Doon kami magkikita-kita para mag-inuman. At dahil nakahingi ako ng 1,000 kay Lola, ay mas malaki ang ambag ko. Nang gabing yon, hindi ko namalayan kung gaano karami ang nainom ko. Basta ang alam ko, kasama kong isa sa katropa ko habang naglalakad pa uwi. Malapit na kami sa bahay noon nang may bigla akong maisip na kalokohan. Girl, may naisip ako. Ano kaya kung sirain natin yung mga nakatanim na gulay ni Aling Jing? Dalian mo! Masayang hinila ko sa isang gilid ang kasama ko. Dahan-dahan kaming pumasok sa bakuran ng kapitbahay namin. Nagmamadaling nilapitan ang taniman ni Aling Jing. Isa-isa naming binunot ang mga puno niya ng kamatis. Hinila rin namin ang gumagapang na sanga ng kalabasa at ampalaya. Humahagik-gik pa kami habang ginagawa yun. Nang makaramdam na ako ng pagkahilo, ay niyaya ko na ang kasama ko. Paglabas namin sa bakuran ay panay ang tawa ng katropa ko. Magkasama kaming naglakad ng konti para marating ang bahay.
Pagtapat namin sa gate ay nagpaalaman na lang kami bago ko pumasok. Dahan-dahan kong sinusian ang pinto ng bahay. Pero hindi ko pa man na ipapasok ang susi nang biglang bumukas ang pinto at bumungad ang galit na mukha ni Papa. Hindi ko naman napigilang matawa sa itsura niya. Ang pangit mo, Papa! Verna, ito ba ang uwi ng matinong babae? Aba, gabi-gabi ka na lang na umuwi ng lasing ah. Dinaig mo pa ako sa pagiging lasinggera mo. Nakakaya ka talaga. At least hindi boring ang buhay ko kagaya ng sa inyo. Ay, ano ba ang kasalanan ko at nagkaroon ako ng anak na kagaya mo? Dapat nga magpasalamat ka at magandang anak niyo eh. Sige na, matutulog na ako. Hoy, wag mo akong tinatalikuran ha. Kinakausap pa kita. Pero kahit anong sigaw ni Papa, hindi ko siya pinapansin. Dumiretso ko sa kwarto ko. Mabilis kong isinara yun dahil alam kong susundan ako ni Papa. Matapos kong mailak ang pinto, narinig ko naman ang malakas na katok ni Papa. Verna, buksan mo tong pinto. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Bukas na po tayo mag-usap, Papa. Tutulog na ako. Naiinis akong nagtalokbong at pinabayaan na lang si Papa. Hindi naman nagtagal ay narinig ko na rin ang boses ni Lola Nida. Ano ba yan, Emer? Gabing-gabi na ay nag-iingay ka pa. Hindi ka ba nahihiya sa mga kapitbahay natin? Pasensya na po kayo, Nay. Ano ba ang nangyayari? Umuwi na naman po kasing lasing si Verna. Paano na lang po kung mapahamak siya sa labas? Anak, alam kong mahal na mahal mo si Verna. Pero wag mo naman siyang masyadong higpitan. Hayaan mo namang ma-enjoy niya ang kabataan niya. Nanay naman eh. Sige na, magpahinga ka na. Bukas ng umaga ay kakausapin na lang natin siya. Matapos yun sabihin ni Lola, ay narinig ko na ang yapak ng paa nila papalayo. Doon lang ako nakatulog ng tuluyan. Kinabukasan ay nagising ako sa malakas na katok sa pintuan ko. Wala pa sana akong planong tumayo, kaya lang narinig ko ang boses ni Lola na parang natataranta. Verna, apo! Bumangon ka na, madali! Ay, sandali lang po! Nandiyan na po! Nagmamadali akong bumangon. Nagiinat pa akong lumapit sa pinto at binuksan yun. Pagbukas ko pa lang ng pinto, hinila na ako ni Lola sa sala. Doon ay nakita ko ang galit at nakasimangot na mukha ng papa ko. Sa tabi niya si Aling Jing na may malungkot na ekspresyon. Hindi ko naman napigilang makaramdam ng inis. Ano po ba ang problema at ginising niyo pa ako? Ang sarap-sarap ng tulog ko eh. Ikaw ang dapat namin tanungin. Ano ba ang problema mo? Ano na naman ba ang kasalanan ko? May nakakita sa'yo kagabi at sa tropa mo na sinisira ang mga pananim ni Jing. Nasisiraan ka na ba talaga ng bait? Ah, yun ba? Akala ko nananaginip lang ako eh. Totoo pala. Pasensya ka na talaga, Jing ah. Ayos lang, pero sana hindi na maulit. Pasensya ka na talaga ha. Babayaran ko na lang ang mga nasira ng apo ko. Pangtinda mo pa naman ang mga gulay na yon. Hindi na po kailangan. Nagpunta lang po ako rito para personal sanang malaman ang dahilan niya. Sobrang lasing niya kagabi. Kaya wala siya sa sarili niya kagabi. Pasensya ka na ulit ha. Hindi ko na napigilan ang sarili kong mapairap. Lalo na nang hawakan ni Papa ang kamay ni Aling Jing. Kahit hindi pa aminin nila Papa at Aling Jing, ay alam kong may namamagitan na sa kanila. At hindi ako makakapayag na palitan niya lang ang aking ina. Matapos ang pangyayaring yun, mas lalo pa akong pinag-initan ni Papa. Bawat kilos ko ay sinisita niya, maging ang pananamit ko ng maiksi at hapit sa katawan. Lumipas pa ang mga araw. Nasangkot na naman ako sa gulo. Napaaway kami at nakuha ng mga taga-barangay. Ang masama pa, na lamang nakainom ako at nakagamit ng pinagbabawal na gamot. Ngunit dahil kakilala ni Lola Nida ang nakahuli sa amin, ay ibinukod ako. Kung ang mga kasama ko ay diretso sa kulungan, ako naman ay dinala sa loob ng opisina ni Kapitan. Doon ko hinintay ang pagdating nila Lola Nida at Papa. Hindi naman nagtagal ang paghihintay ko. Dumating sina Lola Nida at Papa. Bakas ang pag-aalala sa mukha ni Lola, pero halatang galit na naman ang nakasimangot kong ama. Verna, apo ko, nasaktan ka ba? Ano na naman ba ang ginawa mo? Hindi pa po ba nila sinasabi? Nay,
Nahuli ang apo mo na gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Ano? Apo naman, bakit ba ayaw mong magtino? Paano na lang kung hindi namin kakilala ang nakahuli sa'yo? Paano ka na? Nay, hindi yan titino kung hindi kayo papayag na iparehab ang batang yan. Ano bang sinasabi mo? Nababaliw ka na ba? Alam mo ba kung paano itrato ang mga nasa rehabilitation center? Hindi ako papayag. Magtitino ang apo ko kahit nasa bahay lang siya. Eh hindi nyo nga po mapigilan sa paggala ang batang yan eh. Apo Verna, makinig ka kay Lola ha. Hindi ko papayagang dalhin ka ng ama mong baliw sa rehab. Pero kailangan mong mangako sa akin na magpapakabait ka na. Okay, fine. Susubukan ko pong magpakabait para sa inyo, Lola. Narinig mo yon, Emer? Magpapakabait na ang apo ko. Kaya wag mo nang ipilit ang gusto mo. Kapitan, nakikiusap po kami na wag niyo pong ikulong ang apo ko. Napairap ako nang marinig ko ang malalim na buntong hininga ng kapitan na nasa harapan namin. Bumaling pa siya kay Papa, habang si Lola naman ay naghahalongkat sa bag niya. Ilang sandali pa ay inilapag ni Lola ko ang maraming pera sa lamesa ng kapitan. Kaagad namang ngumiti ang kapitan at tinakpan ang folder ng pera. Napapailing na lang ako, hindi ko napigilan ang sarili kong magkomento. Iba talaga ang nagagawa ng pera, no? Sabay-sabay na tumingin sa akin ang tatlong kasama ko sa loob ng silid na yon. Kaya natawa ko. Naging hudyat naman yon para mas lalong magalit sa akin si Papa. Kaya hinila niya ako palabas ng barangay. Alam kong galit na siya ng mga sandaling yun. Pero wala akong pakialam. Habang si Lola naman, nakasunod lang sa amin at pilit na pinipigilan si Papa. Emer, ano ka ba naman? Huwag mong saktan ang apo ko! Emer, ano ba? Nang marating na namin ang sasakyan ay humarang na si Lola Nida sa pagitan naming mag-ama. Doon lang ako binitiwan ni Papa. Mababa ka sa kanya na nagpipigil siya ng galit sa akin. Mas lalo naman akong natuwa dahil doon. Pag uwi sa bahay, nagkulong kagad ako sa aking kwarto. Habang si Papa naman, dumiretso na sa pwesto namin sa bayan. Lumipas pa ang mga araw. Nagpahinga na muna ako at hindi lumalabas ng bahay. Panay lang ako cellphone. Sa ilang araw na yun ay iniiwasan ko ring makaharap ang aking ama, kahit pa nga sa pagkain. Isang araw ng linggo ay lumabas si Papa at Lola Nida para magsimba. Kaya naman naisipan ko na ring lumabas. Pero bago ako lumabas ay kumuha muna ako ng pera sa lagayan ni Lola Nida. Matagal-tagal na rin kasing hindi nasasayaran ng alak ang lalamunan ko. Kaya paniguradong mag-i-enjoy ako sa araw na ito. Ilang bote kaya ang mabibili ng 5,000 na to? Tiba-tiba na naman kami nito. Nang makuha ko na nga ang pera, nagmamadali na akong umalis. Paglabas ko ng bahay ay nakita ko si Uno, ang anak ng kapitbahay naming byuda. Uno, halika rito! Bakit po, Ate Verna? Paniguradong magtatanong sa'yo mamaya sila Papa kung nakita mo ko. Gusto kong sabihin mo na hindi mo ako nakita. Tsaka nga pala, huwag ka nang mangarap na magiging tatay mo ang Papa ko ha. Po, ano po ang sinasabi mo? Alam kong alam mo ang ibig kong sabihin. Laging magkasama ang mama mo at Papa ko. Imposibleng wala silang relasyon. Isa pa, huwag kang magpanggap na inosente. Hindi ka naman siguro tanga, di ba, nerdy boy? Hindi sumagot si Uno sa mga sinabi ko, kaya natawa ko. Tinapik ko pa nga siya sa balikat niya bago ko umalis at nagpunta ng tindahan. Pagdating sa tindahan, bumili ako ng ilang bote ng alak at mga pulutan. Habang bumibili ako ay tinawagan ko na rin ang mga tropa ko. Nang mabili ko na ang mga iinumin naming alak, ay pumunta na ako sa bahay ng isang katropa ko. Pagdating doon ay nakahanda na ang lamesa, maging ang mga pinagbabawal na gamot. Dala ng kalasingan at tama ng pinagbabawal na gamot, tawa ako ng tawa habang naglalakad pa uwi ng bahay. Kahit pa nga tahulan ako ng tahulan ng mga aso na nadaraanan ko, wala pa rin akong pakialam. Nang matapat ako sa bahay ni Aling Jing, ay may naisip na naman akong gawin. Ano kaya kung batuhin ko ang bahay nila? Mukhang masaya yon. Namulot nga ako ng bato. Pinili ko yung malaki at mabigat. Tinitigan ko pa yun ng mabuti bago ko pumwesto sa gilid malapit sa gate namin. Humahagik-gik pa ako bago buong lakas na hinagis ang bato papunta sa bubungan ni Aling Jing. Lumikha yun ng malakas na kalabog.
Nagmamadali naman akong tumakbo papasok sa loob ng bahay namin. Pagpasok ko ay pasimple akong sumilip sa bintana. Nakita kong may ilang kapitbahay kami na nagbukas ng kanilang mga ilaw. Humahagikik pa ako nang bigla na lang may kumalabit sa akin. Nagulat ako kaya naman napasigaw ako. Ay, palaka! Hoy, anong palaka ang sinasabi mo? Ay, Lola Nida, kayo po pala. Nakakagulat naman po kayo. Ano bang sinisilip mo dyan? Wala naman po. Napasilip lang po ako kasi may narinig akong kalabog. Ganun ba? Sige na, matulog ka na. Lumabas ka na naman ng hindi nagpapaalam, ha? Kumuha ka pa ng pera sa lagayan ko. Nako, pag nalaman na naman yan ng papa mo, mayayari ka na naman. Ikaw talagang bata ka, oo. Lola, ini-enjoy ko lang po ang kabataan ko. Huwag po kayong mag-alala. Matutulog na po ako para hindi na ako makita ni Papa. Humalik na muna ako sa pisngi ni Lola bago nagtungo sa kwarto ko. Pagpasok ko pa lang ay pabagsak na akong humiga sa kama ko. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami, ay may biglang kumatok. Inutusan ako ni Papa na pagbuksan yun. Nakasimangot naman akong tumayo. Padabog ko pang binuksan ang pinto. Napataas ang kilay ko nang bumungad sa harapan ko si Uno. Pinagkrus ko pa nga ang mga braso ko. Anong ginagawa mo rito? Pinapunta lang po ako ni Mama para magdala po ng mga gulay at prutas. Ano ba yan? Bakit ang tagal mo naman, Verna? Aba, Uno, ikaw pala yan. Opo, pinahatid lang po sa akin ni Mama mga gulay at prutas para po sa inyo. Napakabait talaga ni Jing. Salamat. Naku, hindi ba kayo malulugi niyan? Lagi nyo na lang kaming binibigyan ng paninda nyo. Hindi naman po. Sariling tanim naman po namin yan eh. Isa pa po, pasasalamat po rin namin yan kay Tito Emer sa pagtulong po niya na makakuha po ako ng scholarship. Sip-sip. Hay nako, ikaw talagang bata ka. Bumalik ka na nga roon at tapusin mo na ang pagkain mo. Inirapan ko na muna si Uno bago ako naglakad pabalik sa mesa. Narinig ko pa na niyaya ni Lola Nida si Uno na sumalo sa amin. Hindi ko lang masyado pinagtuunan ng pansin yon. Alam ko namang tatanggi siya at hindi nga ako nagkamali. Hindi na po, Lola Nida. Pero salamat po sa alok. Hinihintay na rin po ako ni Mama eh. O sige, salamat sa prutas at gulay ha. Pakisabi mo sa mama mo sa uulitin ha. Aba, dapat lang na hindi siya makikain dito, no? Ang tapang naman ng hiya niya kung makikikain siya. Anong sabi mo? Wala po. Oh, Emer, maghiwa ka na muna ng mangga. Masarap isabay sa kanin yan. Tumayo ang papa ko at binitbit ang mga binigay ni Uno papunta sa kusina. Doon naman ako nagkomento kay Lola Nida. Lola, nakakahalata na ako Pakiramdam ko may relasyon sina Papa at Aling Jing eh. Wala namang masama roon apo eh. Biyuda si Jing, biyudo rin ang papa mo. Isa pa ay matanda na ako. Kung magkakatuluyan sila, hindi na ako mangangamba na maiiwan kita. Naku Lola, matagal ka pang mamamatay. Sa'yo ko nagmana eh. Kaya ibig sabihin, masamang damo ka rin. Naku, ikaw talagang bata ka. Panay ka kalokohan. Kumain ka na nga lang ng kumain dyan. Pero seryoso po, papayagan niyo si Papa na mag-asawa ulit? Bakit ko naman kokontrahin ang bagay na yon, apo? Gusto ko maramdaman mo rin na kahit wala na ang mama mo, ay may nagmamahal pa rin sa'yo kagaya ng isang ina. Malayo si Aling Jing kay Mama, Lola. Mas maganda ang mama ko, mas mabait at... Hindi ko na natapos pa ang sasabihin ko sapagkat dumating na si Papa dala ang isang pinggan na may laman na hiniwang mangga. Oh, ano ang pinag-uusapan niyong maglola? Wala. Kumain na kayo nung kumain. Mabilis kong tinapos ang aking pagkain. Tatayo na sana ako para mag-ayos. Plano ko kasing lumabas ng araw na yun eh. Pero hindi pa man ako tuluyang nakakatayo ay muli akong pinaupo ni Papa. Maupo ka na muna, Verna. Nakita mong hindi pa kami tapos kumain ni Nanay eh. Nakalimutan mo na ba ang patakaran natin sa hapagkainan? Alin doon? Ang dapat hintayin na munang matapos ang lahat sa pagkain bago tumayo? Emer, hayaan mo na. Mukhang may lakad ang anak mo. At saan mo naman planong magpunta ha?
Sa mga pulpul mong tropa? Hindi, maghahanap ako ng mapapangasawa para magkaapo ka na. Matapos kong sabihin yun ay nagmamadali akong tumakbo papasok sa kwarto ko. Mukhang hindi naman nag-react si Papa sa biro ko. Kaya nang makuha ko na ang tuwalya, mabilis akong lumabas ulit at nagpunta naman sa banyo. Habang nasa loob ako ng banyo, pinapakiramdaman ko muna kung nandun pa si Papa. Nang marinig ko nang umalis ang kakarag-karag niyang owner jeep, tsaka lang ako lumabas. Ngunit nagulat ako nang pagbukas ko ay bumungad si Lola Nida na nakataas pa ang kilay at nakapamewang. Ay, kabayo! Lola naman, nanggugulat naman po kayo eh. Aba, nung nakaraan sinabihan mo ko na palaka. Kayo naman, kabayo. Naku ka talagang bata ka. Makukurot kita eh. Lola Nida naman eh, nagulat lang po ako. Tsaka ekspresyon lang po yun. At yung sinabi mo kanina, alin po doon? Aba, yung maghahanap ka na mapapangasawa. Lola, joke lang po yun. Wala pa po akong plano na mag-asawa. Inaasar ko lang po si Papa. Ikaw talagang bata ka. Alam mo bang kinabahan ako kanina? Hala, sige na, magbihis ka na sa kwarto mo. I love you, Lola. Naku, naglambing ka na naman. Paniguradong manghihingi ka na naman ng pera. Tumawa na lang ako bago nagtungo sa kwarto ko para magbihis. Nang matapos na ako magbihis, ay lumabas na rin ako at lumapit kay Lola na nasa sala. Nanonood siya ng telebisyon. Tinabihan ko pa siya sa pagkakaupo. Lola? Hinawakan ko pa si Lola sa kanyang braso. Mahinang hinampas naman niya ang kamay ko. Tsaka siya bumunot sa kanyang bulsa. Mula roon nakita ko ang ilang papel na pera. Humugot si Lola ng 1,000 at inabot yon sa akin. Masaya na naman akong yumakap at saka humalik sa pisngi niya. O sige na, umalis ka na. Baka mamaya maabutan ka pa ng papa mo. May kinausap lang siya na nagre-renta ng kotse. Opo, thank you po Lola Nida. Masayang-masaya akong umalis ng bahay. Bukod sa may pang-inom na naman ako, may pambili na naman ako ng droga. Habang nasa daan ay nakita ko na naman si Uno sa tindahan. Mukhang may binibili siya, kaya naman nilapitan ko kagad siya. Inakbayan ko pa siya at kunwaring masaya akong makita siya. Uno, nandito ka rin pala. Ate Verna, bibili lang po ako ng soft drinks. Ah, ganun ba? Libre mo nga ako. 1 kahan ng sigarilyo, yung pula ah. Baka hindi po magkasya ang pera ko eh. Ano ka ba? Alam na alam kong marami kang nakatagong pera. Nag-iipon ka, hindi ba? 1 kaha lang naman pinabibili ko sa'yo eh, hindi naman 1 rim eh. Pero... Gagawin mo ba o hindi? Nagmamadali namang binuksan ni Uno ang bag niya sa harapan ko. Mula roon ay inilabas niya ang 1 lata ng biskwit. Hahagalpak pa sana ako ng tawa eh. Pero napigil yon nang iabot sa akin ng tindera sa tindahan ang 1 kaha ng sigarilyo. Nang makuha ko yon ay masaya na akong umalis. Kinawayan ko pa siya habang naglalakad papalayo. Kagaya nung mga nakaraang araw, umuwi na naman akong lasing at lango sa pinagbabawal na gamot. Pero sa pagkakataong yon ay may nadaanan akong 1 pulubi. Parang may umilaw na bumbilya sa ulo ko. Ano kaya kung pagtripan ko ang pulubi na to? Tama, tatapunan ko siya ng tubig na may sabon para mabawasan naman ang kabahuan niya at kadungisan. Pero saan naman ako kukuha ng tubig at sabon? Inilibot ko ang aking paningin sa paligid nang may makita akong poso sa hindi kalayuan sa kinatatayuan ko. Sakto pa na may timba sa harapan nun. Tumingin-tingin ako sa paligid bago lumapit sa poso. May tubig nga, wala namang sabon. Paano babango mabahong pulubi na yun? Bahala na nga. Basta bubuhusan ko siya ng tubig para mabawasan ang kabahuan niya. Yun nga ang ginawa ko. Nag-igib ako ng tubig. Hindi ko na pinuno ang timba. Pagkatapos ay lumapit ako sa natutulog na pulubi. Nagbilang pa ako ng 3 bago ibinuhos ang laman ng timba sa ulo ng pulubi. Nakita ko pa kung paano napabalikwas at nahirapang bumangon ang pinagtripan ko. Nang maubos na ang tubig, binato ko pa sa kanya ang timba. Tsaka ako nagtatakbo pa uwi. Kinabukasan, pagising ko, nagtatalo na naman sina Papa at Lola Nida. Galit na naman si Papa.
Parang pinipigilan naman ni Lola si Papa. Hindi ko na natiis ang kumusyon sa labas, kaya naman inaantok pa akong lumabas ng kwarto ko. Pagkakita sa akin ni Papa ay mas lalo siyang nagalit. Susuguri na sana niya ako pero kagaya ng dati, humarang na naman si Lola Nida. Sumusobra ka na talaga, Verna. Wala ka nang pinipili. Baka sa susunod malaman na lang namin na nakapatay ka na. Ano na naman ba ang problema niyo sa akin? Huwag ka nang sumagot, Apo! May lakas ka pa ng loob na magtanong? Alam mong isinugod kanina ang pulubi na pinagtripan mo sa ospital. Alam mo may sakit sa pag-iisip ang pulubi na yun. At dahil sa ginawa mo, nagwala siya ng makakita ng timba. Dapat nga magpasalamat pa siya dahil tinulungan ko siyang maligo Ano? Hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo, Verna. Ibinigay namin ng lola mo ang lahat ng luho at kung anong magustuhan mo. Bakit ganito ang naging ugali mo? Tama na! Ang mabuti pa, Emer, pumunta ka na lang sa ospital. Tulungan natin ang pulubi. Ako nang bahalang kumausap sa anak mo. Kaya lumalaki ang ulo ng batang yan dahil lagi na lang natin sinasalo Hindi na ako magtataka kung dumating ang panahon na mas lalala pa ang kamalditahan ng apo nyo. Matapos sabihin niyo ni Papa ay umalis na siya. Habang si Lola Nida naman ay kinausap ako ng maayos. Nakiusap siya sa akin na wag nang maulit. Kagaya ng dati pumayag ako. Alam ko naman na kahit ilang beses ko pang ulitin ay ipagtatanggol pa rin ako ni Lola Nida. Lumipas pa ang mga araw. Nagulat na lang ako nang isama ni Papa sina Aling Jing at Uno sa bahay para kumain ng hapunan. Si Lola Nida naman ay maraming niluto. May kare-kare pa at crispy pata. Nagtataka naman akong nagtanong. Lola Nida, anong meron? Wala naman pong may birthday Nako, hindi mo pa nga alam. Sinagot na ni Tita Jing mo si Papa mo. Tita? Sinagot? Ha? Oo, ang alam ko ay nagpaplano na silang magpakasal. Kaya magkakaroon ka na ng mama. Siya po? Magiging mama ko? No way! Umayos ka, Apo. Kahit gayon lang magpakabait ka. Nakasimangot na umupo na lang ako at nangalumbaba sa mesa. Naiinis ako ng mga sandaling yon at mas lalong nadagdagan nang biglang lumapit sa akin si Aling Jing at nakipagbeso pa. Pagkatapos may inabot siya sa aking maliit na box. Walang ganang binuksan ko yon. Hindi ko napigilang paikutin ang mga mata ko nang makita ang laman ng kahon. Kwintas at hikaw yon na gawa sa silver. Tinignan ko pa kung totoo o baka nabili lang sa bangketa. Pero nakita ko ang 3 numero sa pakaw at salak ng kwintas. Sana nagustuhan mong regalo ko sa'yo, Verna. Okay lang. Kumain na po tayo. Nagugutom na ako Apo, umayos ka ha? Kain na tayo, Jing. Uno, masarap ang kare-kare ko. Lalo na ang bagong alamang na ginawa ko. Nilagyan ko yan ng chicharong taba at balat ng baboy. Salamat po. Salamat po, Lola Nida. Nang gabing yun ay itinuon ko na lang ang buong atensyon ko sa pagkain. Hindi ko na lang pinakinggan kung ano man ang pinag-uusapan nila. Basta kain lang ako ng kain. Simula ng araw na yon ay lagi nang magkasama sina Papa at Aling Jing. Lagi ring abala si Papa sa pag-aasikaso ng kasal nila. At ang pinakamalala pa ay inampun pa ni Papa si Uno para maging kaapelyido na namin siya. Kung ano ang saya nila ay siya namang inis ko. Kaya kaagad akong nag-isip ng paraan para pahirapan si Uno. Kahit sa ganoong paraan man lang ay makabawi ako kay Aling Jing sa panghihimasok niya sa buhay naming mag-ama. Uno? Uno! Nasaan ka? Ate Verna, bakit po? Timplahan mo nga ako ng juice. Nauuhaw ako Dalhin mo na lang sa sala at manonood ako. Pagkatapos, linisin mo ang kwarto ko Sige po. Bilisan mo! Ang bagal-bagal mong kumilos. Hindi na sumagot pa sa akin si Uno. Nagpunta na siya sa kusina, habang ako naman ay naupo sa sofa at kinuha ang remote. Habang naghahanap ng mapapanood, dumating naman si Lola Nida galing sa palengke. Apo, nasaan si Uno? Ay, hindi ko po alam Lola Nida! Napairap ako nang biglang lumitaw si Uno galing sa kusina. May dala siyang isang baso ng malamig na juice. Bago siya lumapit sa akin, nagmano muna siya kay Lola. Labis namang natuwa si Lola ko, lalo na nang kuhain niya ang dalang bayong ni Lola na may laman. Tsaka siya lumapit sa akin at inabot ang juice na pinatimpla ko.
Ako na po ang bahalang magdala sa kusina ng mga pinamili nyo, Lola. Gusto nyo rin po ba ng juice? Nako, hindi na. Magtitimpla na lang ako ng kape. Sip-sip? Apo, ano na naman ba ang binubulong-bulong mo dyan? Ay, wala po. Wala kasi akong makitang magandang palabas eh. Ah, sige. Ay, oo nga pala. Plano ng papa mo na magbukas ng computer shop. Gusto mo bang ikaw ang magbantay? Para naman hindi ka laging sinisita ng papa mo. Plano ko sanang tumanggi, pero may naisip na naman akong gawin. Kung ako ang magbabantay ng bagong negosyo ni papa, ay magagawa ko ang lahat ng gusto ko. Pwede ko pang mas pahirapan at gamitin si Uno. Ay, sige po. Baka sakaling magbago na po ang buhay ko. Talaga ba? Totoo ba ang sinasabi mo? Pumapayag ka? Nako, paniguradong matutuwa ang papa mo. Pero dapat po kasama rin si Uno ha. Lalo na po paggabi kasi alam niyo na po. Walang problema. Kakausapin ko ang papa mo. Isa pa ay magandang banding din yon para sa inyo ni Uno. Lalo na at malapit ng ikasal sina papa mo at tita Jing mo. Hindi na ako sumagot. Itinuon ko na lang ang atensyon ko sa panonood ng telebisyon. Kahit pa nga ayoko ng palabas. Lumipas pa ang mga araw. Nagbukas na ang pwesto namin ng computer shop. Umaga pa lang ay nandoon na ako. Inabutan ko pa si Papa at Aling Jing na naglilinis ng shop. Good morning, Papa. Nandito na ang pinakamagandang anak mo. Aba, mukhang totoo nga ang sinabi ng lola ni Ida mo ah. Papayag ka talaga magbantay ng shop? Siyempre, pero dapat may sahod din ako para naman masabi ko na may trabaho na ako. Tama siya ron, mahal. O sige, dahil mukhang nagbabago ka naman, ay papasahurin kita. 500 per day ang sahod mo. Magbabantay ka lang. Sa hapon naman, makakasama mo si Uno. Wala ka ring day off para hindi ka na magiinom. Naintindihan mo ba? Yes, ayos na ayos po sa akin. Basta libre ang pagkain. Oo naman. Hindi papayag si nanay na hindi ka namin dalhan ng pagkain dito. Kanina nga lang ay nag-iisip na siya kung ano ipapabaon niya sa lunch mo eh. Simula ng araw na yun ay hindi ako pinapagalitan ni Papa. Masayang-masaya siya sa pag-aakalang nagbago na ako. Hindi niya alam na parte lang ang lahat ng ito para sa isang mas malaking palabas na gagawin ko. Isang araw ng Sabado, naisipan kong isagawa na ang plano ko. Ipinagpaalam ko kay Aling Jing si Uno. Tita Jing, baka pwede po akong magpasama sa kabilang bayan kay Uno. May gusto po sana akong bilhin eh. Ilang araw na lang po kakasal na kayo ni Papa, wala pa po akong regalo. Hindi mo naman kami kailangang regaluhan. Pero yun lang po ang paraan ko para makita ni Papa na tanggap ko na po kayo ni Uno. Isa pa po ito ang kauna-unahang pagkakataon na reregaluhan ko po si Papa. Ah, ganun ba? O sige, pero huwag kayong magtatagal ni Uno ha. Huwag na kayong magpapagabi. Ako po ang bahala. Masaya pa si Aling Jing na tawagin si Uno para samahan ako. Hindi niya alam na may iba akong plano para sa anak niya. Gustong-gusto kong tumawa ng mga sandaling yon, pero pinigilan ko ang aking sarili. Habang hinihintay ko si Uno, nag-text na ako sa tropa ko na ihanda ang alak at pinagbabawal na gamot. Plano kong sirain ang buhay ng pinakamamahal na anak ni Aling Jing, sapagkat gusto niyang palitan ang posisyon ni Mama sa buhay namin. Ate Verna, nakabihis na po ako. Saan po ba tayo pupunta? Basta, huwag ka ng maraming tanong. Sumama ka na lang sa akin. Sige po. Mama, alis na po kami ni ate ha. Sige, mag-iingat kayo. Nagmamadali akong hinila na si Uno. Nang marating na namin ang paradahan ng tricycle, sumakay na kagad kami. Sinabi ko sa tricycle kung saan kami pupunta. Nakita ko pang nangunot ang noo ni Uno. Ate, akala ko ba sa kabilang bayan tayo? Parang yun ang narinig ko kanina nung nag-uusap kayo ni Mama eh. May dadaanan lang tayo tapos tsaka tayo pupunta sa mall. Hindi ko alam kung bobo ba o tanga lang si Uno eh. Pero mukhang naniwala siya sa sinabi ko. Nang marating namin ang isang abandonadong bahay, ay bumaba na kami at nagbayad na ako. Sinalubong naman kami ng tropa ko. Kaagad nilang inakbayan si Uno at inakay papasok sa abandonadong bahay. Halata namang natatakot siya. Natatawa na lang ako habang nakasunod sa likod nila. Ate, ano po to?
Huwag kang mag-alala, mababait ang mga kaibigan ko, hindi ka nila sasaktan. Sige na, sumama ka na lang sa loob. Kasama mo naman ako eh. Akala ko po ba'y may dadaanan lang po tayo? Relax ka lang, sandali lang tayo. Pagpasok pa lang namin sa abandonadong bahay ay nag-uuubo na si Uno. Mas lalo naman akong natawa at saka inagaw sa katropa ko ang sigarilyo. Lumipas pa ang mga oras. Ramdam na ramdam ko na ang tama ng pinagbabawal na gamot sa katawan ko. Napatingin ako kay Uno. Nasa isang sulok lang siya at mababakas sa muka ang pag-aalala. Kinuha ko ang isang baso ng alak. Nilagyan ko yun ng tableta at saka lumapit sa kanya. Uno, inumin mo muna to. Masyado kang kabado eh. Ate Verna, hindi po ako umiinom eh. Huwag mo nga akong artihan. Inumin mo. Ayoko po talaga ate. Gusto mo bang makaalis na tayo? Pwes, inumin mo. Nanginginig ang mga kamay na inabot sa akin ni Uno ang baso na hawak ko. Nakita ko pa na napalunok siya bago pumikit at tinungga ang laman ng baso. Gagawin mo rin pala eh. Ang dami-dami mo pang arte. Pero ang isang baso na yon ay nasundan pa ng nasundan. Inabutan ko siya ng inabutan ng basong may lamang alak at tabletang ipinagbabawal. Masayang-masaya pa ako habang ginagawa yon hanggang sa bigla na lang tumumba si Uno sa kinauupuan niya. Akala ko nagbibiro lang siya o kaya naman ay nalasing lang. Pero nagulat kaming lahat nang bigla na lang bumula ang bibig niya at nangisay ang buo niyang katawan. Nagtakbuhan paalis ang mga tropa ko. Hoy! Huwag niyo kaming iwan dito! Tulungan niyo ako! Dalhin natin siya sa ospital! Kahit anong lakas ng sigaw ko, hindi ako pinansin ng mga katropa ko. Nagkanya-kanya sila ng takbo. Natataranta na ako ng mga sandaling yun. Sinubukan ko pang tawagin ang pangalan ni Uno. Uno, sumagot ka! Hindi to maaari! Uno! Natataranta na ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi naman ganito ang plano ko eh. Ang gusto ko lang turuan ng bisyo si Uno. Nanginginig ang mga kamay ko na tinawagan si Lola. Naiiyak na ako sa kaba. Lalo na nang huminto na sa pangingisay ang katawan ni Uno. Hindi naman nagtagal at sinagot ni Lola Nida ang tawag ko. Apo, kumusta ang paglabas niyo ni Uno? Lola, tulungan niyo po kami. Pero huwag niyo pong sasabihin kay Papa. Ano bang nangyayari? Naging totoo ko ng mga sandaling yon. Bawat detalye ay sinabi ko kay Lola. Hindi ko rin napigilan ang sarili ko na umiyak. Natatakot ako. Yun ang sigurado ako. Matapos kong maisalaysay ang mga nangyari, ay binato ko ng mga katanungan ni Lola. Tignan mo kung may pulso pa siya. Ano ba naman kasi ang pumasok sa isip mong bata ka? Buong akala pa naman namin ang papa mo ay talagang nagbago ka na. Apo naman. Lola Nida, sorry po. Sandali po, titignan ko po. Hinawakan ko ang kamay ni Uno. Nagmamadaling kinapa ko ang pulsuhan niya. Nang wala na akong makapangpulso, ay mabilis kong dinikit ang ulo ko sa dibdib niya. Napasinghap ako nang wala nang marinig na tibok ng puso mula roon. Kaya tuluyan na akong nag-hysterical kay Lola. Lola, hindi na po yata humihinga si Uno eh. Lola Nida, tulungan niyo po kami. Ano? Nasaan ba kayo? Pupuntahan ko kayo. Tatawag na rin ako ng ambulansya. Sinabi ko kay Lola ang lokasyon namin ni Uno. Habang hinihintay ang pagdating ni Lola, ay nasa tabi lang ako ni Uno. Maldita ako, oo, pero hindi naman ganito ang gusto ko eh. Hindi ko alam kung gaano katagal bago dumating si Lola kasama ang ambulansya. Nang makita niya ako ay kaagad niya akong niyakap. Nanginginig at umiiyak pa rin ako ng sandaling yon. Mabilis naman ang naging kilos ng rescuer. Nilapitan nila si Uno. Nakita ko pa nga na sinusubukan nilang i-CPR si Uno. Ngunit napailing pa ang rescuer. Saka ito bumaling sa amin na wala na talaga si Uno. Hindi! Kasalanan ko ang lahat ng ito! Papatayin ako ni Papa! Hindi niya ako mapapatawad! Lola, ayoko nang umuwi sa atin! Pakiusap, ilayo niyo na lang po ako! Wala na tayong magagawa, Apo. Ganito,
Uuwi tayong dalawa. Palalabasin natin na naaksidente kayo ni Uno, ha? Nakidnap at ako ang tinawagan pero nahuli ako ng dating. Lola, hindi po maniniwala si Papa. Kailangan nating subukan. Sa oras na malaman nila ang totoo ay sigurado kung ipakukulong ka ng Papa mo. Naiintindihan mo ba? Sinang-ayunan ko na lang si Lola. Magkasama na lang kaming nagpahatid sa ambulansya sa punerarya. Doon na kami dumiretso para hindi na masyadong maraming paliwanag ang magaganap. Pagkagaling doon ay dumiretso kami sa bahay. Nasa sala sina Papa at Tita Jing. Magkatabi silang nakaupo sa harap ng telebisyon. Oh, nandito na pala kayo. Kumusta ang pamamasyal nyo ni Uno? Sabi ng Tita Jing mo namili kayo ng pangregalo. Emer, Jing, may nangyari sa mga bata. Po, nasaktan ba kayo, Verna? Nasaan si Uno? Anong nangyari? Hinold up sila at nang walang makuha sa kanila ay kinidnap sila. Ano? Paano nangyari yun? Bakit walang tumawag sa amin? Ako ang tinawagan, pero pagdating ko ay may masamang nangyari kay Uno. Hindi, ang anak ko, nasa na po siya, Nanay Nida? Nanggaling na kami sa ospital. Sa gayon ay nasa punerarya na ang katawan ni Uno. Matapos sabihin niyo ni Lola ay nabalot ng katahimikan ng buo naming bahay. Nanginginig namang nakakapit ako sa braso ni Lola Nida. Lumipas pa ang mga minuto. Bigla na lang hinimatay si Aling Jing. Kaya naman nataranta si Papa. Binuhat niya si Aling Jing at nagmamadaling lumabas. Habang kami naman ni Lola ay naiwan lang sa bahay. Kinabukasan ay nakaburol na sa bahay namin ang mga labi ni Uno. Kami lang ni Lola Nida ang nag-aasikaso sapagkat nasa ospital pa sila Papa. Nang makalabas na ng ospital si Aling Jing ay lagi na akong nagkukulong sa kwarto ko. Natatakot akong harapin sila, lalo na nang marinig ko ang malakas na sigaw at palahaw ni Aling Jing. Ilang araw bago ang libing ni Uno ay nakarinig ako ng malakas na katok mula sa pinto. Nang buksan ko ay nakita ko si Papa. Namumula siya at parang galit na galit. Pa? Hindi ko pa naman tapos tawagin si Papa ay bigla na lang niya akong sinampal. Nanlalaki ang mga mata ko sa gulat at pagtataka. Bakit? Bakit? Talagang nagtatanong ka pa kung bakit? Akala mo ba hindi namin malalaman ang totoong nangyari kay Uno? Ginamit mo pa si nanay para magsinungaling. Pa, magpapaliwanag po ako. Umiiyak na ako ng mga sandaling yon, pero isang malakas na sampal na naman ang sinagot sa akin ni Papa. Hinawakan niya ang mukha ko ng mahigpit at gigil na gigil akong pinapagalitan. Hindi ko alam kung paano ako nagkaroon ng kriminal na anak. Hindi ako nagkamali ng akala na darating ang panahon na to. Ipapakulong kita. Sisiguraduhin ko magtatanda ka na sa pagkakataong ito. Lintik ka talagang bata ka. Papa, hindi ko po sinasadya ang nangyari. Maniwala naman po kayo sa akin, oh. Parang awa niyo na po. Ayoko pong makulong. Papa, please. Ngayon, marunong ka nang makiusap, ha? Buong akala ko nagbago ka na. Pero mas lumala ka pa pala. Hindi ko na palalagpasin to. Tandaan mo, buhay ang kinuha mo. Kaya dapat lang na managot ka sa batas. Yun ang eksenang inabutan ni Lola Nida. Kaagad niyang inawat si Papa at itinulak palayo sa akin. Umiiyak na napayakap na lang ako kay Lola Nida. Emer, ano bang ginagawa mo? Bakit mo sinasaktan ang apo ko? Ayan ka na naman, nanay eh. Ipagtatanggol mo na naman yung apo mo. Kaya lumaki ng gusto ang ulo niyan eh. Lagi mo na lang kasi siyang pinagtatakpan at pinagtatanggol kahit mali na. Dahil mahal ko ang apo ko, ikaw nga ang dapat na nagtatanggol sa kanya eh, pero hindi mo ginagawa. Hindi niyo na ako mapipigilan, ay. Ipakukulong ko na talaga ang lintik na batang yan. Hindi ako makakapahayag. Dadaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko bago mo magalaw ang apo ko. Naririnig niyo ba ang sarili niyo, Nay? Gusto niyo ba talagang habang buhay na lang na ganyan ang apo niyo? Baka sa susunod ay tayo nang patayin ng adik na yan. Kumalas sa pagkakayakap sa akin si Lola Nida. Tumayo siya at malakas na sinampal si Papa. Napapailing naman si Papa at iniwan kami ni Lola Nida.
Muling niyakap ako ng aking lola. Sa balikat niya ako umiyak ng umiyak. Simula ng araw na yun ay iniiwasan na ako ni Papa. Umalis na rin sila sa bahay at lumipat kila Aling Jing. Hindi lang yun, isa-isa na rin ang mensaheng nakakarating sa akin na naaaksidente o namamatay ang mga katropa ko. Nalaman din yun ni Lola Nida, kaya nag-alala siya. Apo, namatay na naman yung isang tropa mo na nakatira sa kabilang barangay. Nabalitaan mo na ba? Opo, Lola Nida. Paano po kung ako nang susunod? Anak ng, ano bang sinasabi mo? Isinumpa yata kami, Lola Nida eh. Ang mga tropa ko na namatay, kasama namin noon ni Uno bago siya namatay. Hindi kaya pinaparusahan na po kami sa nagawa namin? Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Ang mabuti pa ay subukan mong makipagbati kay Papa mo. Tutulungan kita. Humingi rin tayo ng tawad kay Jing. Natatakot po ako, Lola Nida. Hindi ko naman po talaga ginustong mamatay si Uno eh. Alam ko naman yun, Apo. Wala naman may gusto sa nangyari eh. Mamaya ay gagawa ako ng paborito ng Tita Jing mo, ginataang alimango. Dadalhin natin mamayang hapunan. Yun nga ang ginawa namin ni Lola. Nagpunta kami sa bahay ni Aling Jing, dala ang niluto ni Lola Nida. Pumasok kami sa bakuran nila at saka naglakad papalapit sa pinto. Kumatok kami ng 3 beses. Hindi naman nagtagal at bumukas yun. Bumungad sa harapan namin ang nakakunot na noo ni Aling Jing. Anong ginagawa niyo rito? Jing, nandito sana kami para makipag-usap ng maayos. May gusto raw sabihin sa'yo si Verna. Ha? Ganun lang yon? Ang mabuti pa po ay umuwi na kayo. Hindi pa po ako handang makaharap ang taong sanhi ng pagkamatay ng anak ko. Tita Jing, patawarin niyo na po ako. Hindi ko po talaga ginusto ang nangyari. Ginusto mo o hindi, nangyari pa rin ang dahil sa'yo. Jing, alam na ng apo ko ang naging pagkakamali niya. Sana ay mapatawad mo siya. Sana ay buksan mo ang puso mo para sa kanya. Lalo na't ikaw ang naging mama niya. May babalik ba ng paghingi niya ng tawad ang buhay ng anak ko? Nanay Nida, ina rin po kayo. Sana naiintindihan niyo na hindi ganon kadali ang hinihingi niyo. Huwag naman matigas ang puso mo, Jing. Gusto niyo po ba talagang mapatawad ko si Verna? Sige, papayag po ako. Yun ay kung kaya niyang sumuko sa pulis at magparihab. Lola Nida, ayoko pong makulong at magparihab. Hindi ka makukulong, Apo. Hindi ako makapapayag. Nakita ko ang pag-iling ni Aling Jing, pero wala akong pakialam. Basta ang alam ko ay ayoko sa kondisyong binibigay niya. Naiiyak pa akong nagtatago sa likod ni Lola Nida. Nanay Nida, hindi matututo ang apo niyo kung lagi niyo yang binibaby. Huwag ka namang ganyan, Jing. Wala ka namang narinig na kahit na ano sa amin nung naging nobya ka ng anak ko. Kahit pa nga may binatilyo ka ng anak. Hindi naman iba ang trato namin sa inyong mag-ina. Kayo pa po talagang may ganang manumbat? Hay nako, umuwi na tayo, Verna. Mahirap pakiusapan ng taong ayaw naman talaga. Hinila na ako ni Lola Nida pauwi sa amin. Malungkot lang akong tumingin kay Aling Jing. Hindi ko alam kung bakit, pero parang biglang may nakita kong anino sa gilid niya. Ang taas ng anino ay kagaya ng kay Uno. Napansin ko rin na lumalakas ang hangin habang sumasabay sa pagbuka ng bibig ni Aling Jing. Hanggang makauwi kami sa bahay ay iniisip ko pa rin ang nakita ko. Ngunit hindi naman ako sigurado. Namalikmata lang ba ako kanina? Pero parang si Uno talaga eh. Ay, masyado lang yata akong nag-iisip. Ang mabuti pa matulog na ako. Bukas, mag-iisip ako ng paraan para makipag-ayos ako kay Papa. Hindi ko alam kung anong oras ako nakatulog. Pero sa pagpikit ng mata ko, ay bigla na lang akong napunta sa kakaibang lugar. Ramdam na ramdam ko rin ang malamig na hanging humahaplos sa aking balat. Ililibot ko sana ang paningin ko nang makarinig ako ng boses. Palakas ng palakas yun at hindi ko maintindihan. Kaya naman tinakpan ko ang aking tenga. Hindi ko alam kung gaano katagal yun. Basta nakaramdam lang ako ng ginhawa nang tumigil na ang boses. Buong akala ko ay tapos na, pero bigla ko na lang narinig ang boses ni Uno. Ate Verna, mag-ingat kayo ni Lola Nida. Uno? Uno, nasan ka? Uno, patawarin mo ako. Hindi ko talaga ginusto ang nangyari sa'yo. Patawad, Uno.
Ate, Naririnig ko ang boses ni Uno, pero kahit anong gawin kong pagbaling ng tingin sa buong paligid ay hindi ko siya makita. Magkaganon pa man, pilit ko pa rin siyang hinahanap. Hanggang sa unti-unting nagbago ang paligid. Bigla akong napunta sa abandonadong bahay, ang lugar kung saan naganap ang lahat. Para akong nanonood ng pelikula. Nakikita ko ang mga katropa ko, maging ang sarili ko at si Uno. Lahat ng naganap ng araw na yun ay nakikita ko. Pero may kakaiba. Noong nangingisay si Uno ay dapat na tumakbo paalis ang tropa ko. Pero sa pagkakataong yun, hindi sila gumagalaw sa kinauupuan nila. Kaya naman, isa-isa kong tinignan ng mga katropa ko. Halos mapasigaw ako sa takot. Ang mga mukha nila ay duguan. Lahat din sila nakatitig sa akin. Walang kakurap-kurap. Hanggang sa unti-unti silang lumapit sa akin. Papalapit ng papalapit. Nang bigla na lang bumangon si Uno na kanina lang ay nangingisay. Hinawakan niya ako sa magkabilang balikat at saka siya sumigaw ng malakas. Ate Verna, tumakas ka na! Takbo! Matapos sabihin yon sa akin ni Uno, ay bigla na lang humangin ng sobrang lakas. Natangay pa ako noon at itinulak palabas. Sa pagbagsak ko ay siyang pagdilat ko rin ang aking mga mata. Hinihingal pa ako at nakahawak sa dibdib ko. Inilibot ko ang paningin ko sa buong paligid. Nasa loob pala ako ng kwarto ko. Panaginip? Panaginip lang ang lahat? Pero bakit ganun? Bakit parang totoo? Uno, may gusto ka bang iparating sa akin? O konsensya ko lang ito? Simula ng gabing yon ay gabi-gabi ko nang napapanaginipan si Uno. Ang labis lang na nakapagtataka ay iisa lang ang panaginip na yon. Parang nanonood lang ako gabi-gabi ng replay. Maging ang mga sinasabi sa akin ni Uno ay magkaparehas din. Pakiramdam ko nababaliw na ako eh. Hindi ko magawang ikwento ang lahat ng yon kay Lola Nida. Ayokong mag-alala pa siya. Lumipas pa ang mga araw. Bigla na lang nagkasakit si Lola Nida. Nagkaroon siya ng halusinasyon. Lagi rin siyang natatakot sa hindi malamang dahilan. Sinubukan ko siyang dalhin sa espesyalista. Pero ang sabi ng doktor, baka early stage daw ng demensya. Sa nangyari kay Lola Nida ay napilitan akong magmakaawa kay Papa. Pinuntahan ko siya sa shop. Papa, pwede po ba kayong makausap? Ano na naman ba ang kailangan mo? Pa, alam ko na po ang naging pagkakamali ko. Nagsisisi na po ako sa nagawa ko. Lagi namang ganyan ang sinasabi mo eh. Pero mas lumalala lang ang kamalditahan mo. Papa, tanggap ko na po na hindi niyo ako mapapatawad. Pero kailangan po kayo ni Lola Nide. Tumatanda na po siya. At ang sabi po ng doktor ay baka nasa early stage na siya ng demensya. Totoo ba? Baka naman pakulo nyo lang na maglola to. Yung nangyari nun kay Uno, gumawa pa kayo ng kwento. Pwede naman po kayong sumilip sa bahay para malaman niyo kung totoo ang sinasabi ko eh. Aalis na rin po ako. Hindi ko po pwedeng iwan ng matagal si Lola Nida. Hindi ko na hinintay pa ang sagot ni Papa. Ang mahalaga sa akin ng mga sandaling yun ay makauwi na. Nag-aalala ako para kay Lola Nida eh. Pagdating ko sa bahay ay nataranta ako. Sapagkat nasa labas pa lang ako ay dinig na dinig ko na ang sigaw ni Lola Nida. Naririnig ko rin na may mga nasisirang kagamitan sa loob. Halos lumipad na ako makapasok lang sa loob. Pagpasok ko nga ay nabigla ako. Parang nagkaroon ng bagyo sa loob ng bahay. Nagkalat ang mga gamit. Basag din ang telebisyon namin. Kaagad kong inilibot ang paningin ko sa buong bahay. Nakita ko si Lola Nida sa ilalim ng lamesa namin sa komedor. Nagtatago siya roon. Dahan-dahan ang ginawa kong paglapit habang kinakausap siya. Lola Nida, ano pong nangyari? Ayos lang po ba kayo? May mga aswang. Kukunin nila ako. Sabi nila ay konsentidora daw ako kaya ang dapat daw sa akin ay maparusahan. Apo, natatakot ako. Aswang? Lola Nida, hindi po totoo ang aswang. Saan niyo po ba nakita ang mga aswang na sinasabi niyo? Sandali po at lalapit ako sa inyo. Doon, sa telebisyon nakita ko sila. Sabi nila ay kukunin nila ako. Kaya po ba sinira niyo ang TV? Hay, halina po kayo. Ang mabuti pa po ay lumabas na kayo dyan. Ipaghahanda ko na lang po kayo ng merienda. Ayoko, kukunin nila ako. Natatakot ako, Apo.
Huwag po kayong matakot. Hindi ko po hahayaang kunin kanila. Naniniwala naman po kayo sa akin, hindi ba? Matapos kong sabihin yon ay tsaka lang lumabas si Lola Nida mula sa ilalim ng lamesa. Inalalayan ko siya at pinaupo sa upuan. Hintayin niyo po ako rito Magpapalaman lang po ako ng tinapay at magtitimpla ng kape niyo. Tumangulang sa akin si Lola Nida. Bahagya akong ngumiti. Ngiting hindi aabot sa aking mga mata. Aaminin ko, pakiramdam ko ito ang kaparusahan sa mga nagawa kong pagkakamali. Si Lola Nida ang sumasalo. Malamang na alam ng Diyos na tanging siya lang ang kakampi ko. Magkaganon pa man, aminado naman ako na nabuksan ang puso ko at mga mata ko sa katotohanan ng buhay. Hindi totoo ang iniisip ko noon na madali lang ang buhay. Naging madali lang naman noon sa akin dahil kila Papa at Lola. Nang sumapit na ang gabi ay hinintay ko munang makatulog si Lola Nida bago ako natulog. At kagaya ng dati, napanaginipan ko na naman si Uno. Pero ibang senaryo naman, magkaharap daw kami. Hawak niya ang kamay ko habang umiiyak. Ate Verna, tulungan mo si Lola. Dalian mo hanggat may oras pa. Ha? Ano bang sinasabi mo? Nananaginip na naman ba ako? Bakit lagi kitang napapanaginipan? Ano ba talagang gusto mong sabihin sa akin? Naguguluhan na ako, Uno Hindi ko alam kung napatawad mo na ba ako o pinaparusahan mo ako sa nagawa kong pagkakamali. Hindi po ako nagalit kailan sa'yo, Ate Verna. Pero kailangan mo na pong kumilos. Nalalapit na ang kapahamakan. Tulungan niyo na po si Lola. Bakit ba hindi mo na lang ako diretsuhin? Ano bang... Hindi ko pa natapos ang mga katanungan ko kay Uno sapagkat nagising ako dahil sa malakas na kalabog mula sa kwarto ni Lola Nida. Kaya kahit kadidilat pa lang ng mga mata ko ay nagmamadali akong bumangon. Nagkakandara pa ako papunta sa kwarto ni Lola. Pagdating ko doon ay inabutan kong nasa sahig si Lola. Namimilipit siya pero hindi ko malaman kung ano bang masakit sa kanya dahil hawak niya ang kanyang ulo at tiyan. Sinabayan pa yun ng malakas niyang sigaw. Kaya nilapitan ko siya. Tinanong ko siya kung ano ang nangyayari. Lola Nida, ano pong nangyari? Ang ulo ko. Napakasakit. Parang mabibiyak na. Ang tiyan ko napakasakit din. Parang may tumutusok-tusok sa loob. Ito bang sinasabi ni Uno? Sandali lang po, Lola Nida. Tatawagin ko po si Papa. Hindi sumagot si Lola. Patuloy lang siya sa pagsigaw. Kaya naman nagmamadali na akong lumabas ng bahay. Tumakbo ko papunta sa bahay ni Aling Jing. Kahit pa nga malalim na ang gabi, ay umaasa pa rin ako na magising ko sila Papa. Ngunit nang malapit na ako sa pinto, ay may kakaiba akong nararamdaman. Parang may mainit na hanging humahaplos sa balat ko. Hindi ko maintindihan. Pero kinikilabutan ako. Bukod pa ron ay parang may nag-uudyok sa akin na sumilip sa isang bintana na nasa gilid ng bahay. Kaya naman patingkayad akong nagtungo roon. Dahan-dahan ang ginawa kong kilos. Sumilip ako sa may bintana. Nagulat ako nang makita ko si Aling Jing na may hawak na isang manikang gawa sa tela. May kandila rin sa harapan niya. Pero mas nagulat ako nang makita ko ang larawan namin ni Lola Nida. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Pero alam kong hindi maganda yun. Aalis na sana ako nang aksidente kong matabing ang isang batsyang gawa sa lata. Lumikha yun ng malakas na tunog. Patay! Ang tanga mo talaga, Verna! Kaagad akong tumakbo papunta sa harapan ng pintuan. Nagpanggap na lang akong kararating lang at kumatok. Sinabayan ko pa ng pagtawag kay Papa. Hindi ko alam kung makakalusot ako, pero sana hindi ako pagdudahan ni Aling Jing. Papa? Tita Jing? Pakiusap po! Tulungan niyo po kami ni Lola! Hindi nagtagal ay bumukas ang pinto ng bahay ni Aling Jing. Bumungad sa akin si Papa na halatang kagigising lang. Ano ba nangyayari, Verna? Madaling araw na. Dalhin po natin sa ospital si Lola Nida, Papa. Parang awa niyo na po. Namimilipit po sa sakit ng ulo at tiyan si Lola Tulungan niyo po kami. Ano? Sandali at kukunin ko ang susi ng owner. Jing! Alis muna ako Dadalhin namin si nanay sa ospital. Bakit? Anong nangyari kay nanay? Namimilipit daw sa sakit ng ulo at tiyan. Ito ang susi. Mag-ingat kayo.
Malambing naman ang boses ni Aling Jing, pero hindi ko mapigilang hindi kilabutan. Pakiramdam ko talaga ay may kakaiba sa kanya. Ayokong mambintang, pero parang may kinalaman siya sa nangyayari kay Lola Nida. Umalis na kami ni Papa at nagtungo na sa bahay. Ngunit bago ako tuluyang pumasok sa loob, ay nilingon ko pa si Aling Jing. Hindi ko alam kung namalikmata ba ako o totoong nakita ko siyang ngumisi bago niya isinara ang pinto. Nasa ganoong pag-iisip ako nang bigla akong tawagin ni Papa. Buhat-buhat na niya si Lola na wala nang malay. Verna, siguraduhin mong nakasarado ang mga pinto. Halika na, nawalan ng malay si nanay. Opo. Pinaling-paling ko ang ulo ko at saka mabilis na kinuha ang susi ng bahay mula sa sabitan ng susi na nasa sala lang. Nang makuha ko na ay sumunod na ako kila Papa. Pagsakay sa owner jeep ay mabilis na pinaandar ni Papa ang sasakyan. Nag-aalala ko sapagkat malayo pang ospital sa amin 3 bayan pa ang kailangan naming lagpasan. Habang nasa daan ay bigla na lang nagkamalay si Lola Nida. Sa pagkagising niya ay bigla na lang niya akong sinakal habang sumisigaw. Kakaiba rin ang boses niya, parang boses ng 2 tao, kaya naman napapreno si Papa. Bababatay ka na! Hayop ka! Kung hindi ka kayang kunin ng kapwa mo, demonyo, pues ako ang gagawa! Ako ang magtatapon sa'yo kung saan ka nararapat! Bababatay ka na! Lola! Nay, tama na. Bitawan niyo po ang apo niyo, pakiusap. Ano ba talaga nangyayari sa inyo? Huwag kang makialam dito, Emer! Papatayin ko ang babaeng ito! Sisiguraduhin kong buburahin ko siya sa mundong ito! Nay, tama na. Baka mapatay niyo po ang apo niyo. Huwag kang makikialam! Hindi na natapos ni Lola Nida ang sasabihin niya sapagkat nawalan na naman siya ng malay habang ako naman ay naghahabol ng hininga. Napapaubo pa ako sa sobrang higpit ng pagkakasakal sa akin kanina. Habang si Papa naman, hinahaplos-haplos ang likod ko. Anak, ayos ka lang ba? Papa, sa tingin ko po hindi doktor ang kailangan ni Lola. Hindi niyo po ba napansin kanina ang boses niya? Parang 2 boses ang naririnig ko. Hindi ko napansin. Masyado kasi ako nag-alala sa pagkakasakal niya sa'yo. Pero sa palagay ko ay tama ka. Mukhang albularyo nga ang kailangan natin. Kaso wala naman akong kilala na manggagamot dito. Napaisip ako sa sinabi ni Papa. Nag-aalala rin ako. Hindi pwedeng patagalin pa namin ang nangyayari kay Lola. Hindi ko alam kung gaano katagal ako nag-iisip nang bigla kong maalala ang isang pangyayari nung ako'y nag-aaral pa sa high school. Papa, naalala mo po ba nang minsan akong dalhin ni Lola sa kaibigan niya? High school pa po ako noon. Sa pagkakatanda ko, tinubuan po ako ng maraming butlig sa buong katawan noon. Tama. Bakit ba hindi ko naalala yun? Tara kay Aling Celia. Baka matulungan niya tayo. Mabilis na nagmaniobra si Papa sapagkat sa kabilang daan ng bahay ni Aling Celia. Lumipas ang ilang minuto, narating na namin ang kubo ni Aling Celia. Naunang bumaba si Papa, tinawag niya ang pangalan ng kaibigan ni Lola Nida. Hindi naman nagtagal yun. Nakita kong nag-usap pa sila sandali bago bumalik sa amin si Papa. Papa, ano pong sabi ni Aling Celia? Ipasok na natin ang lola mo sa loob. Titignan siya ni Aling Celia. Salamat naman. Sana po ay mapagaling niya si Lola. Magbabago na po talaga ako kapag gumaling na si Lola. Magpapakabait na po ako. Pangako ko po yan sa inyo, Papa. Aasahan ko yan, anak. Bumaba ka na at bubuhatin ko na ang lola mo. Yun nga ang ginawa ko. Bumaba na ako at naglakad papasok sa kubo ni Aling Celia. Naabutan ko siyang naghahanda ng mga gamit niya sa paggamot. Nagsindi rin siya ng kandila. Ilang sandali pa ay pumasok na rin si Papa na buhat si Lola. Pagtapak pa lang ni Papa sa loob ng bahay ni Aling Celia ay bigla na lang nagdilat ng mga mata si Lola Nida. Nagulat kami nang bigla siyang nagsisisigaw at nagwawala. Para bang nasasaktan siya o napapaso. Ialis mo ako rito, Emer! Nasasaktan ako! Ang init! Ang init! Hindi ho pwede, Nay. Kailangan niyo magamot. Pagagalingin ka ni Aling Celia. Hindi ininda ni Papa ang pagwawala ni Lola Nida. Kahit pa nga hinahampas-hampas siya. Nakita ko ring sumenya si Aling Celia na ilapit sa kanya si Lola.
Yun naman ang ginawa ni Papa. Sinabihan kami ni Aling Celia na hawakang mabuti si Lola Nida. Yun naman ang ginawa namin. Nang magsimulang magdasal si Aling Celia ay mas lalong nagwala si Lola Nida. Humangin din ng napakalakas. Pero napansin ko na hindi man lang namamatay ang mga kandila na nasa harapan namin. Kaya napatanong ako kay Papa. Papa, bakit po hindi namamatay ang sindi ng kandila? Magic po ba yun? Huwag ka na lang munang maingay. Hayaan na muna nating magamot ang lola mo. Bitiwan niyo ako! Mga lapastangan! Bitiwan niyo ako! Natigil sa pagwawala si Lola Nida nang bigla siyang suotan ng kwintas ni Aling Celia. Kasunod nun ang bigla ang pagsusuka ni Lola Nida ng kulay itim na likido. Pero ang ikinabigla ko ay may kasama yung manipis na karayom. Pagkatapos ay may kung anong idinikit si Aling Celia sa noo ni Lola. Kasunod nun ay may iniluwang batong itim si Lola Nida. Hindi ko alam kung mamamangha ba ako o matatakot ako sa nasaksihan ko. Ilang sandali pa ay nawalan na ng malay si Lola Nida. Kasunod nun ang pagbuga ng hangin ni Aling Celia sa noo ng lola ko. Tapos ay tumayo na si Aling Celia at sinimulang ligpitin ang mga gamit niya. Tapos na po ba? Magaling na po bang lola ko? Tumangulang si Aling Celia at saka sinenyasan si Papa na sumunod sa kanya. Bantayan mo na lang muna ang lola mo. Opo, Papa. Hindi ko alam kung gaano katagal nag-usap sila Papa at Aling Celia. Pero bakas ang pigil na galit sa mukha ni Papa. Hindi ko naman napigilang hindi magtanong. Papa, ano po ang sabi ni Aling Celia? Huwag mo nang alamin, anak. Ang mabuti pa, umuwi na tayo para makapagpahinga ka na rin. Okay po. Gustuhin ko mang mangulit ay mas pinili ko na lang na manahimik. Alam ko kasi na masisermonan lang ako kapag pinagpilitan ko pang alamin. Habang nasa daan kami pa uwi ay tahimik lang si Papa. Mabagal din ang pagmamaneho niya na madalang mangyari. Papa, ayos lang po ba kayo? May problema po ba? Wala, anak. Malapit na tayo. Ihanda mo na ang susi ng bahay. Opo. Ilang sandali pa ay nakarating na kami sa bahay. Nauna akong bumaba para buksan ang pinto ng bahay namin. Pagbukas ay sisenya sana ako kay Papa. Pero nakita ko si Aling Jing. Nakahawak siya sa kanyang tiyan. Nakita kong nilapitan niya si Papa. Pero hindi siya pinansin ng Papa ko. Hindi ko alam kung bakit. Dahil bago naman kami umalis ay maayos naman silang dalawa. Nang tumapat na sa akin si Papa ay kaagad niya akong sinabihang pumasok na. Pumasok ka na. Mahamog na sa labas. Dumiretso ka na rin sa kwarto mo. Ako na ang bahala sa lola mo. Tumangulang ako, pero syempre hindi ko siya sinunod. Hinintay ko na maibaba niya si Lola bago ako pasimpleng nagpunta sa sala. Nagtago ako sa likod ng sofa. Hindi naman nagtagal ang pagtatago ko. Ilang sandali pa ay lumabas na si Papa mula sa kwarto ni Lola. Sinundan ko na lang siya ng tingin hanggang sa makalabas siya ng bahay. Nagmamadali akong tumayo at sumilip sa bintana. Akala ko kasi ay kila Aling Jing uuwi si Papa. Pero nakita ng dalawang mata ko na hinaltak niya sa braso si Aling Jing. Hindi ko man naririnig ang pinag-uusapan nila ay halata kong galit si Papa sa babae. Nakita ko pang umiiyak si Aling Jing. Magpapatuloy pa sana ako sa panonood sa kanila nang bigla na lang akong may makitang anino na lumabas sa kwarto ni Lola. Sino yan? Nang wala akong nakuhang sagot ay nagtatakbo na ako sa kwarto ko. Natatakot ako na baka multo ang nakita ko. Pagkatapos ay kaagad akong humiga sa kama ko at nagtalukbong. Hindi ko alam kung paano ko nakatulog kahit na natatakot ako. Ang alam ko lang nakita ko na naman si Uno. Pero iba ang aura niya ngayon. Malaki ang ngiti sa kanyang labi. Nagliliwanag din siya. Uno? Ate Verna, alam kong hindi naging maganda ang samahan natin. Pero tandaan niyo po na parang kapatid na ang turing ko sa inyo. Sana mapatawad niyo rin po ang sarili niyo. Sorry talaga, Uno. Hindi ko man lang binigyang halaga ang pagmamahal na yun. Kung may babalik ko lang sana ang oras, hindi kita pahihirapan. Hindi ko hahayaang mawala ka. Patawarin niyo rin po ang sarili niyo, Ate Verna. Kahit maikli lang po ang pagsasama natin, alam ko sa puso ko na hindi ako nagtanim kahit kailan ng galit sa inyo. Naiiyak na niyakap ko siya hanggang sa bigla na lang siyang mawala.
Napalhod ako at umiiyak. Yun ang huli kong natatandaan sa panaginip ko. Kinabukasan ay kinausap ko si Papa. Nakapagdesisyon na ako. Buo na ang loob ko sa aking gagawin. Papa, may hihingin po sana ako sa inyo eh. Ano yun, anak? Pa, gusto ko pong magparehab. Gusto ko nang maging malinis. Gusto ko na pong magbagong buhay. Sigurado ka ba, anak? Totoo ba ang mga naririnig ko? Opo, Papa. Gusto ko nang maging isang mabuting anak. Pero bago po yun ay gusto ko munang magpunta sa puntod ni Uno. Dadalhan ko po siya ng bulaklak. Naiiyak si Papa na niyakap ako. Niyakap ko naman siya pabalik. Ninamnam ko ang sandaling yon. Hindi ko alam kung gaano nakatagal na hindi ko nararamdaman ang yakap ng Papa ko. Parang bata pa yata ako nang huli ko siyang mayakap eh. Yun naman ang inabutan ni Lola. Aba, mukhang may milagrong nangyari ah. Kailan pa kayo naging magkasundo? Kagabi lang po. Nako, kayo talaga, nanay. Halina po kayo at kumain na po tayo. Masaya naming pinagsaluhan ng almusal na si Papa mismo ang naghanda. Ilang araw pa ang lumipas. Yun na ang araw na magpaparehab ako. Nagtungo muna ako sa puntod ni Uno. Dala ko ang isang bungkos ng bulaklak. Nagdala rin ako ng kandila. Hello, Uno. Nandito na ang ate. Dinalhan kita ng bulaklak. Baka matagal na naman ako makadalaw sa'yo. Magpaparehab na kasi ko eh. Alam mo, ikaw ang nagbukas ng mga mata ko eh. Ikaw ang nagpa-realize sa akin kung paano ba mas maging mabuti. Sana ay nasa maayos ka ng lugar ngayon. Matapos ang pagdalaw ko sa puntod ni Uno, ay dumiretso na kami ni Papa sa rehabilitation center. 6 na buwan lang naman akong mananatili sa lugar na yon. Hindi na sumama sa amin si Lola. Kontra pa rin kasi siya sa desisyon ko eh. Mabilis na lumipas ang mga araw at buwan. 1 linggo na lang ay lalabas na ako. Aaminin ko na mas magaang na ang pakiramdam ko ngayon, kumpara noong pasaway pa ako. Dinalaw din ako ni Papa. Kasabay noon ay may mga inaayos siyang papel para sa paglabas ko sa susunod na linggo. Papa, kamusta na po kayo ni Lola? Ayos lang kami. Eh ikaw, kumusta ka naman rito? Nakakakain ka ba ng maayos? Ayos lang po ako pa. Bukod pa po doon ay natuto na po akong magbasa ng Bible. Marami na rin po akong alam na panalangin. Talaga ba? Naku, paniguradong mas matutuwa ang lola mo pag nalaman niya. Oo nga po pala. Kamusta na po kayo ni Tita Jing? Wala na kami, anak. Hiniwalayan ko na siya. Po? Bakit naman po? Nalaman ko na siya ang may kagagawan na nangyari kay nanay. Tinangkaka rin niyang kulamin. Pero dahil sa inilagay na pangontra ni Aling Celia noong bata ka pa, hindi tumatalab sa'yo. Sayang naman. Naiintindihan ko naman po ang galit ni Tita Jing sa akin eh. Ako ang dahilan ng pagkawala ni Uno. Hay, wag mo nang isipin pa ang bagay na yun. Nagkaayos naman kami bago siya umalis ng barangay natin. Ang alam ko nagpunta na siya ng Maynila. Wag na nga natin pag-usapan pa. Mabilis lang na lumipas ang araw. Nakalabas na ako ng rehab. Naging mas maayos na ang buhay ko. Tinutulungan ko na rin si Papa sa shop. Halos araw-araw ay nagpupunta ako sa puntod ni Uno. Ngayon ko masasabi sa aking sarili na sa bawat dilim ay may liwanag pa rin. May pagkakataon pa rin palang magbago ang mga pasaway na kagaya ko, Miss Winnie. Dito ko na po tinatapos ang storya namin ng Lola Nida ko. Sa ngayon po ay masaya na kami, pero madalas ay kinukonsinti pa rin ako ni Lola Nida. Maraming salamat po sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong maibahagi ang karanasan namin. More power and God bless po. Ang inyong masugid na listener, Verna. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi makukumpleto ito nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Shoutout po kay Maureen in general o si Miss Celestis, kay Relin Ape, kay Claudette Bacus, kay Jabin Barrientos at kina Mama Ruby at Ate Marisa, kay Ma'am Beth Mercado, kay Ma'am Lucy San Jose. Hello din po kay Corazon Ortega na nag-comment sa Sakitin na Dalaga upload. Ang sabi po niya, niloko daw siya ng ex-live-in partner niya. Binalikan daw ng lalaki ang ex niya after 4 years ng relationship nila. Pakiramdam daw niya ay ginawa siyang panakip butas. Naisip niyang gumante pero nahimasmasan at pinagpasadyos na lamang ang nanloko sa kanya at ng agaw.
Salamat po ma'am sa pagkukomento at pagbabahagi ng sarili niyong experience na related po sa story natin. Tama po kayo doon, si Lord na po ang bahala sa kanila. Shoutout din po kay Henry Sarmiento from Victory Central Mall, Caloocan, pati na rin po kina Kuya Boy, Cheche at sa asawa niyang rapper na si Irma Castillo. Happy listening po sa inyo dyan. Hello din po kay Chrissy Cute na nag-comment po sa Sakiti na Dalaga upload. Ang sabi po niya, ang ganda ng kwento at puno ng aral. Sabayan pa ng magandang boses ni Miss Winnie. Naku, salamat po ma'am at nagustuhan niyo ang kwento natin. At thank you rin po sa papuri. Shoutout din po kay Myla Abangan, kay Marie Chris Prado na hindi raw po nakakatulog nang hindi raw po niya naririnig ang boses ko dahil pampatulog daw niya ang mga stories natin. Salamat po ma'am. Hello din po kay Leanne Reyes, kay Nanay Leite Francisco, kay Elma Arriba Madrigal, kay Rubina Flamiano, kay Joseph Gajardo, kay Glenda Gilyado, kay Gandang Maris, kay Lisa Granadil, kay Micaela Mesa, kay Sheila Rosaldes, kay Alan Zambrano, kay Cherry Garcia at kay Corazon Santos na nag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nagkomento. Abangan pa rin po ninyo sana ang mga susunod nating upload ha at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa kwento natin. Para po mabilis nyong makita kung may bago tayong upload, pindutin nyo lang po ang notification bell para mabilis nyo itong makita. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Ang goal po natin ay maka 100k subscribers, kaya tulungan nyo po sana ako. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig.